Nagulat si Ming Shirin sa mga salitang ito, ngunit alam niyang maaari niyang itanggi ang lahat maliban sa kanyang intensyon na magtaksil, kaya kinakabahan siyang sumagot, hindi, iyon lang. Nang marinig ito, umiling si Lasho, sige, kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Mahusay ang iyong ginawa sa pagkumpleto ng misyong ito. Tulungan mo ang iyong ikatlong senior brother na ayusin ang mga porma sayon. Kung kinakailangan, tatawagan kita. Naiintindihan, Panginoon. Lam-ingaling si Ming Shirin ngunit hindi nakita si Siu Honor, kaya nagtanong siya, nasaan ang junior sister? Hindi yun usapin mo. Hindi mo kailangang magtanong, sagot ni Lucio. Pagkatapos yun, kinuha ni Lasho ang isang lihim na manual at sinimulang basahin ito ng maingat. Gayunpaman, hindi agad umalis si Ming Shirin, sa halip ay biglang lumuhad ng may malakas na kalabog. Panginoon, nalinang ko ang Bluewood technique hanggang sa huling antas, ngunit gaano man ako kahirap maglinang, hindi ko maintindihan ang asensya ng huling antas. Sana'y bigyan ako ng gabay ng Panginoon. Malinaw na ito ay isang sinasadyang pagsubok. Malamang na hindi ibinigay ni Ji Tiandao ang kumpletong Bluewood technique. Kung ibinigay ito sa kanila, kasama ang talento sa paglilinang ng mga masasamang disipulo na ito, agad silang makakamit ng tagumpay. Sa oras na iyon, ang panganib ay mapupunta kay Lasho mismo. Sa puntong ito, naglinis ng lalamunan si Lasho, matandang 4, ang kawalan ng pasensya ang pinakamalaking bawal para sa isang cultivador. Sa likod ng bawat makapangyarihang eksperto ay daan-daang taon ng nakababagot na meditasyon at paghihirap. Naaalala ko na ang iyong huling tagumpay ay 60 taon pa lamang ang nakalipas. Bakit ka nagmamadaling umakyat sa mas mataas na antas? Bukod dito, sa huling yugto ng paglilinang, ito ay nakasalalay sa pangunawa. Mahusay ang iyong pangunawa, ngunit huwag kang maligaw at maging balisa. Nang marinig ito, magalang na ikinuyong ni Ming Shirin ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanyang Panginoon para sa kaliwanagan. Salamat sa iyong kaliwanagan, Panginoon. Kamangmanga ng iyong disipulo, mayroon din akong boxing technique na ginagamit ko kamakailan, ngunit tila hindi ito tama. Gusto kong humingi ng iyong gabay, Panginoon. Kumunot ang kilay ni Lasho at nagtanong, anong mali dito? Ipinapalagay niya na narinig ng masamang disipulo na ito ang ilang tsismis mula kay matandang 8 na nagdulot ng hinala, na humantong sa pagsubok na ito. Kung tatanggihan niya ito, lalo lamang siyang maghay-hinala. Gayunpaman, kung sasang-ayon siya, kailangan niyang malaman kung paano siya gagabayan. Mystic Enlightening Realm na nagtuturo sa Divine Court Realm, parang humihingi sa isang bata na magturo sa isang matanda. Hindi ko maaaring gamitin ang mahalagang peak experience card, tama. Parang ang boxing technique na ito ay maaaring maglabas ng buong lakas nito. Parang may humahadlang dito kapag ako ay sumusuntok. Nagpanggap si Lasho na kalmado at tumango, ipakita mo sa akin sa labas ng pavilion. Naiintindihan, Panginoon. Dahan-daang tumayo si Ming Shirin at pagkatapos ay sa isang magaan na paggalaw ng kanyang mga daliri sa paa, lumutang siya sa hangin na kasinggan ng isang lunok. Patuloy siyang gumalaw at umiwas, naghahadyas ng mga suntok pakaliwa at pakanan, nag-iiwan ng mga bakas ng mga after-image sa hangin. Patuloy na gamulong ang mga airwaves sa paligid. Pagkatapos ng ilang suntok, lumutang siya sa hangin at sumigaw, Panginoon, ito ang suntok. Sa sandaling ito, nagsama-sama ang hindi mabilang na mga anino ng suntok at sumalpok patungo sa pader ng bundok ng may malakas na kalabog. Nagkalat ang maraming bato sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapag si Ming Shirin pabalik sa lupa sa labas ng pavilion. Patuloy na bumagsak ang malalaking bato, buti na lang hindi naapektuhan ang maliit na pavilion. Tumigil si Lasho sandali, medyo nahihiya. Sa totoo lang, hindi niya talaga nakita ng malinaw. Sa kasalukuyan niyang antas ng paglilinang, hindi niya masundan ang bilis ni Ming Shirin. Gayunpaman, batay sa kanyang memorya, alam niyang ang set ng boxing technique na ito ay talagang itinuro kay Ming Shirin ni Ji Tiandao. Ngayon, walang mali sa suntok na ito, ngunit dahil sa kakulangan ng huling set ng oral instructions, ang lakas nito ay lubhang nabawasan. Matapos mag-isip sandali, kalmadong nagsalita si Lasho, ang iyong suntok ay umabot na sa asensya nito at walang problema dito. Pagkatapos ay tila may naisip siya at ang kanyang ekspresyon ay nagalit habang sumanghel siya, matandang 4,
naiintindihan mo ba ang iyong pagkakamali? Natakot si Ming Shirin sa mga salitang ito at bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Agad siyang lumuhad sa lupa, malakas na hinampas ang kanyang ulo bilang pagsisisi, naiintindihan ko ang aking pagkakamali. Hindi ko kailanman lalakwan ang Panginoon. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa sandaling ito, na parang nararamdaman niya na ang kanyang mga aksyon sa lugar ni Matandang 8 ay ganap na nalantad sa kanyang Panginoon. Matandang 4, bahagyang hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumingin sa isang malapit na malaking bato. Gaya ng inaasahan, lumitaw si Duan Musheng mula sa malapit sa sumunod na segundo, lumulutang. Dahil narito ka na, maaari ka nang lumabas ng hayagan. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na nagtatago ka sa sulok? Nang marinig ito, si Duan Musheng, na nakaluhod sa lupa, ay mabilis na umamin sa kanyang pagkakamali. Habang pinapanood ni Lasho ang tatlo na nanginginig sa takot, napagtanto niya kung gaano kalalim ang takot na itinanim ni Ji Tiandao sa kanila. Kung sila ay ordinaryong kontrabida, matagal na silang nagrebelde. Matandang 4, dahil narito ka na, maaari mo siyang tulungan na gabayan ang kanyang boxing technique. Ang mga usapin sa paglilinang ay hindi dapat balewalain. Tuwang-tuwa si Duan Musheng at sumagot, oo, susundin ko ang iyong mga utos. Samantala, si Ming Shirin ay nagpakita ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Hindi niya makapaniwala na ang kanyang Panginoon ay naging mastuso. Dati, personal na binubugbog ni Lasho ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, pinagawa niya ito sa senior brother. Matapos umalis ang dalawa sa pavilion, bumalik ang lahat sa katahimikan. Kumunat ang kilay ni Lasho, medyo naiinis. Talagang naghinala si Ming Shirin, at kung magpapatuloy ito, makakahanap siya ng dahilan upang makipag-spar sa kanya. Masasayang ang paggamit ng pick experience card sa sitwasyon na ito, lalo na dahil dalawa na lang ang natitira. Ngunit hindi maaaring magpatuloy ang sitwasyon na ito magpakailanman. Marahil kailangan niyang gawin ito sa lalong madaling panahon. Bumalik si Siu Honor sa bundok Jinting matapos makumplito ang misyon. Sa pagkakataong ito, nakakalap siya ng ilang impormasyon sa bayan ng Tonzi, at sa ilalim ng mga tagubili ni Lasho, dahan-dahan siyang nagsimulang magsalita. Matapos talunin ang nangungunang 10 eksperto, ang 10 pangunahing sekta ay nag-aayos lahat. Sinasabing hindi sila kumukuha ng mga disipulo kamakailan. Ang Heavenly Sword Sect ay nasa kaguluhan sa loob matapos ang pagkamatay ni Luo Changfeng. Ang pinakamatandang senior brother na si Zhou Jifang ay umalis na sa sekta. Ang ibang mga sekta ay kumikilos ng masunurin, maliban sa pinakamatandang senior brother. Napagtanto ni Siu Honor na siya ay nagsalita at mabilis na inilabas ang kanyang dila bago nagpatuloy. Ang Netherworld Sect ay nagpadala ng mga tao upang magtanong tungkol sa balita tungkol sa bundok Jinting. Tila nag-iingat sila sa Panginoon. Nang marinig ito, naglabas ng malamig na senggal si Lasho, tinuruan ko siya ng maraming bagay, na nagpabago sa kanya bilang kinatatakutang pinuno ng Nether Sect at nagbigay sa kanya ng peak-level perfected cultivation base ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Kahit na ganoon, hindi niya ako kayang galawin. Magpatuloy ka. Nagpatuloy si Siu Honor sa pagbabahagi ng lahat ng impormasyong nakalap niya, na parang nagliliste siya ng mga kayamanan. Nagpatuloy siya ng halos 20 minuto. Patuloy na kumunat ang kilay ni Lasho habang nakikinig, pagkatapos ay tinawag niya ang 2 disipulo. Ang mukha ni Ming Shirin ay pasa-pasa na at namamaga. Tiningnan ni Lasho ang dalawa at nagsalita, tinawag ko kayo rito dahil may ilang bagay akong kailangan ninyong gawin. Si Zhou Jifang ng Heavenly Sword Sect ay nagtaksil. Matandang 3, gusto kong subaybayan at imbestigahan mo siya. Sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan, hindi magiging mahirap para sa kanya na sumali sa isang bagong sekta. Mag-ulat ka kaagad sa akin kapag mayroon kang anumang balita. Matandang 4, mayroon akong isang medyo espesyal na gawain para sa iyo. Sa buong buhay ko, nakagawa ako ng maraming gulo, at ipinasa ko sa inyo ang 9 na kilalang kontrabida na gumawa ng maraming kasamaan. Ngayon, gusto kong alisin ninyo ang mga salot na iyon. Nagulat si Ming Shirin dito at mabilis na lumuhad, sumagot, bagaman mayroon akong cultivation base ng Divine Court Realm, malayo pa rin ako sa pinakamatandang senior brother na si Yu Zhanghai at ikalawang senior brother na si Yu Shangrol. Sa katunayan,
Hindi ko kayang talunin kahit ang junior sister na si Chin Chin. Mayroon siyang amorous hoop, na isang heaven-grade treasure, at nakapatay na siya ng hindi mabilang na mga tao. Natatakot ako na nakapasok na siya sa nascent divinity tribulation realm. Natural na naiintindihan ni Lasho ang sitwasyon. Ang mga disipulong ito na nagtaksil sa sekta noon ay umasa sa kanilang mga armas at sa kanilang nakakatakot na cultivation base upang maging kilalang kontrabida sa mundo. Hindi umalis sina Duan Muxiang, Ming Shirin, at Xiaoyu dahil lamang sa iniwan sila ni Jitian Dao ng walang mga armas at kumpletong mga teknik sa paglilinang. Ang pinakamatandang disipulo na si Yu Zhanghai ay nagtataglay ng Jasper Saber, na isang heaven-grade treasure. Sa pinakamataas na lakas nito, ang saber ay maaaring pumutol kahit na ang avatar ng kaparehong realm niya. Samantala, ang ika-6 na disipulo, si Itian Master, ay may heaven-grade treasure na amorous hoop. Matapos pag-isipan ito, kalmadong sinabi ni Lasho, ang cultivation base ni Matandang Walo ay nasa Dao control stage lamang ng Divine Court realm, habang ikaw ay nasa Dao transforming stage. Magsisimula ka sa kanya. Nakilala mo na ba si Matandang Walo dati? Nang marinig ang tanong mula sa kanyang Panginoon, mabilis na sumagot si Ming Shirin, "Oo, pumunta ako sa Tiger Ridge Gang." Ngunit si Matandang Walo ay hanggal. Pinaghihinalaan ko na siya ay nailigaw ng ika-7 junior brother, na humantong sa kanyang pagtataksil. Hindi ito karapat-dapat sa kamatayan. Nanatiling tahimik si Lasho nang marinig ito, nakatayo nang nakatalikod kay Ming Shirin. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita, "Halika rito." Natakot si Ming Shirin sa mga salitang ito, nanginginig ng hindi mapigilan. Pagkatapos ay nahihiya siyang naglakad patungo sa pavilion. "Tingnan mo ako sa mga mata." Lumingon si Luho matapos magsalita, ang kanyang tingin ay puno ng kahulugan habang nakatitig sa kanya. "Napakakaba mo," sabi ni Luho, ang kanyang mata ay nakatuon kay Ming Shirin. "Ang iyong tingin ay pabago-bago at may mahinang daloy ng chi sa paligid mo. Natatakot ka ba na gagawa ako ng hakbang laban sa iyo?" Si Ming Shirin, basang-basa ng malamig na pawis at mahinang mga binti, ay mabilis na lumuhod. "Nagmamakaawa ng awa, Panginoon, ang iyong cultivation ay hindi maarak at alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ang pag-iingat ay likas lamang, isang hindi sinasadyang kilos." Tiningnan ni Luho ang kanyang hitsura at hindi napigil ang makaramdam ng emosyon. Talagang natakot niya siya. Ang paraan ni Jitian Dao ng pagdidisiplina sa mga disipulo ay palaging sa pamamagitan ng pisikal na karahasan, nagtatanim ng parehong takot at hinanakit sa kanila. Kung isang araw ang isang disipulo ay nagtataglay ng lakas upang makipaglaban sa kanilang Panginoon, malamang napapatayin nila ang kanilang Panginoon. Hindi maiiwasan na umabot sila sa puntong ito. "Alam ko ang iyong iniisip," sabi ni Luho, "kaya binibigyan kita ng pagkakataon." Iniabot niya ang isang piraso ng papel na may nakasulat na huling antas ng Bluewood Technique Incantation. "Sa pamamaraang ito, ang iyong cultivation ay lalong uunlad, marahil kahit na ang pagpasok sa nascent divinity tribulation realm ay hindi malayo." Iniabot niya ang incantation kay Ming Shirin, na nakatitig dito ng hindi makapaniwala. Sa kanyang puso, nagkaroon ng kaguluhan. Ayon sa nakaraang pattern, kung kukuha siya ng ganitong bagay, sa pinakamaliit, mababali ang kanyang kamay. Gayunpaman, mula nang talunin ni Luho ang 10 nangungunang eksperto, biglang nagbago ang ugali ng kanyang Panginoon. Kahit na ang mga lumang pattern ay pinapalitan ng mga bago. Sa madaling salita, maaari niyang kunin ito. Sa mga kaisipang ito, nanginginig si Ming Shirin habang inaabot at tinatanggap ang incantation. "Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang linisin ang ating sekta." Tumango si Luho ng may kasiyahan at pinalayas siya. Pinanood ng 2 disipulo ng may inggit habang umaalis si Ming Shirin. "Sana ito pa rin ninyong dalawa ang inyong mga tungkulin at huwag akong bigan. Susundin namin ang iyong mga utos," sagot ni Duan Muxiang ng may pagyuko, pagkatapos ay umalis sa pavilion. Samantala, nagdabog si Siu Honor, nagpapahayag ng kanyang pagnanais na pumunta sa isang misyon. "Bata ka pa at kulang sa karanasan. Manatili ka sa aking tabi," sabi ni Luho. Nagtatakang sinabi ni Siu Honor, hindi ba ang gawain ni Zhou Jifang ay dapat isagawa ng senior sister?
Sumipsip siya ng kanyang inumin at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, si Xiaoyu ay may hindi mahuhulaan na estilo at kulang sa katatagan. 2 araw na siyang wala mula nang makumplito ang kanyang gawain at hindi pa bumabalik. Malamang na umalis na siya ng direkta. Namutla ang ekspresyon ni CEO Honor nang marinig ito. Ibig sabihin ba nito ay hindi na babalik ang senior sister? Frustrated niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, paano naging ganito ang senior sister? Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, sabi ni Luho nang walang pakialam. Mula noong araw na nagpadala siya ng mensahe, wala kaming natanggap na balita mula kay Xiaoyu. Kung ang katapatan ni Ming Shirin, ang ika-4 na disipulo, ay bumaba sa ibaba ng passing line sa isang paglabas lamang, kung gayon si Xiaoyu ay tiyak na nahulog sa ilalim ng mas malakas na impluwensya upang piliing magtaksil. Alam niya na kakailanganin ng oras at pagsisikap upang maayos na madisiplina ang mga disipulong ito. Sa ngayon, ang prioridad ay mabilis na maibalik ang sigla at mapabuti ang cultivation. Iwinagayway ni CEO Honor ang kanyang mga kamao, nakakaramdam ng pagkagalit para kay Luho. Nagtataksil siya sa kanyang Panginoon at mga ninuno. Paano natin ito basta-basta hahayaan? Nakita ni Luho na kaibig-ibig siya sa sandaling iyon at sinabi, samantala, maaari kang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Xiaoyu sa post station. Ako ay mananatili dito sa pag-iisa, nakatuon sa aking cultivation. Tumango si CEO Honor bilang tugon at umalis sa pavilion.